sabay na po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen po? Sapagkat ito po yung pagdideklara ng pagpapala sa ating buhay in our spirit, soul, and body. Ayan. So, let's begin. So, marami pong mga nangyayari, pero let's just focus on the Word of God. Amen po? Our topic for tonight is a very new series. Ang title po ay Enjoying Life Under God's Authority. Ayan, nandun po. Sige nga, sabihin natin, 1, 2, 3, go! Enjoying Life Under God's Authority. Part number 1. So, napakapalad mo kung masusubaybayan mo ang napakagandang series na ito. Now, the question is, ano ang unang pumapasok sa ating isip kapag sinabi natin or narinig natin ang salitang authority? Anyone? No? Yan, kapangyarihan, ano pa? Karapatan, no? Pwede rin namang limitations, di ba? Pwedeng suppression, pinipigilan, intimidation. May authority ako, dapat ma-intimidate ka. There is also fear or takot. Abuses, of course. Kasi 'di ba, minsan pagka nasa pwesto, nagkakaroon ng abuse of power, also misuse of power. Bakit? Kasi napabiyayaan sila ng mga authority or kapangyarihan. Pero ang totoo po niyan, hindi po ganon ang totoong authority. Hindi ka dapat natatakot. Amen mga kapatid? Hindi ka dapat nalilimitahan. Kasi po, kung ganon ang kaisipan natin, sa authority, hindi natin mai-enjoy ang ating buhay. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Kumbaga, kung ikaw ay may motorsiklo, bago ka palang lumabas dyan sa kalye, takot na takot ka palagi. Kasi may authority, may mga police na pwedeng humuli sa iyo. So, hindi mo tuloy na-enjoy yung bagong-bago mong motorsiklo. Are you with me mga kapatid? So, dapat hindi tayo natatakot. Lalo na pag Kristiyano ka na, dapat po ay hindi ka natatakot, hindi ka limitado o napipigilan sapagkat napakaganda ng buhay na binibigay ng Diyos sa atin. Ano po bang buhay na gusto ng Diyos para sa ating mga Kristiyano? Basahin natin. John chapter 10, verse 10. Sabi rito, a thief, si Satan po yon or the devil, is only there to steal and kill and destroy. Anong sabi ng contrast? Sino yan? Jesus came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dreamed of. No? So napakasaling paliwanag ay gusto ng Diyos pala na maganda ang buhay natin. Dapat ang buhay natin ay nai-enjoy natin at dapat paayos ng paayos. It becomes better life than we ever dreamed of. Can you hear amen? Kayo ba'y nangarap na darating ang araw maganda rin ang inyong buhay? Amen. So you need to enjoy that under God's authority. So tonight, we will argue under the message of God in His Word. At hindi po totoo na ang Diyos natin ay malupit. Tama ba mga kapatid? Ang hindi totoo na ang Diyos natin ay mahigpit o kaya siya ay pahirap. Hindi po. Ang ating Diyos po ay punong-puno ng pag-ibig at pagpapala. Are you convinced with that? Amen po ba mga kapatid? So, as we go on to this lesson, kung nakikita mo na, hindi, ang Diyos na nakilala ko, mahigpit yan at malupit. Sana, as we go on, makita natin na ang Diyos pala ay napakabait kahit makapangyarihan siya. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. So, the question we're answering is, do you have any problem submitting to authority? Tagalog, meron ka bang problema sa pagsunod sa mga otoridad o sa mga may kapangyarihan? Meron po ba? Kasi kung wala, okay naman yan. Pero kung meron, malaking problema po yan. Sabi sa katabi, malaking problema. Why? Bakit? Kasi next po, God designed life to be what? To be live under authority. Amen po ba? Ibig sabihin ay, lahat naman tayo laging may langit na nasa ating ulunan, nasa ating itaas. Tama ba mga kapatid? Ibig sabihin po nun, there is always something or someone above you. No? Laging may mas mataas sa iyo. And you are under it. Tama ba? Sa bahay po ba may authority? Hello?
Sa bahay niyo may authority? O lahat kayo pantay-pantay. Sinong tatay rito? Lahat kami tatay. Sinong nanay? Lahat din kami nanay. Oh, lahat ba'y mayroong authority? Meron. Sa school, may authority ba? Ginagalang bang mga principal, mga professors? Okay. Sa church, meron po ba? Ay, salamat din naman po. No? Ako po ang pastor dito. Salamat po. Yeah, so there's authority over the church. Now, let me just give you an illustration to better understand what authority is. Tingnan niyo po ito. Authority is like an umbrella. Sabi mo nga, umbrella. Designed to cover you, look at that, protect you, and help you enjoy life amidst heavy rain and scorching heat. No? Ang otoridad pala ay parang payong na hindi yan nilagay dyan para pahirapan ka. No? O kaya naman sabi ng iba, bakit di mo ginagamit ang payong mo? Umuulan. Ayoko kasing mabasa. No? Hindi ganon. Ibig sabihin, nandyan ang payong so that you can enjoy life. Bakit? Habang umuulan, hindi ka nababasa. Habang tirik na tirik ang araw, hindi nasusunog ang iyong glossy glass skin. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? So dapat po ay ma-enjoy natin ito. And once you got born again, na-born again na po ba kayo? Anak na ba kayo ng Diyos? Yan. Dapat po, under ka na sa payong ng Diyos, sa authority ng Diyos. Kaya dapat po tayo ay magpasakop, sumunod sa otoridad ng Diyos at sa pagiging Panginoon ng ating Panginoong Sokristo. Amen po ba mga kapatid? Dalawa po yan. Tingnan niyo po ito. God as Savior. Ang Diyos natin bilang tagapagligtas, it is what God has done to us. Ibig sabihin, kung siya ay iyong tagapagligtas, may ginawa ang Diyos sa iyo. Anong ginawa niya? Iniligtas niya tayo. Pero, kung ang Diyos naman ay iyong Panginoon, ano pong ibig sabihin nun? It is what we do for God. Ikaw ay susunod. Ikaw na ang gagawa para sa Diyos kasi siya na nga ang iyong Panginoon. Tama ba mga kapatid? Sinabi ba ng Panginoon na magsisimba ka palagi every Sunday? Sinabi ba ng Panginoon na magdasal ka palagi? Sinabi ba ng Panginoon na umattend ka ng mga gawain? Amen. So, it is what you do for God. At ang ibig sabihin po nun, siya na ang authority sa iyong buhay. Can you say amen? Amen. Matthew 28 verse 18 plainly said, sabi diyan, then Jesus came to them and said, ano sabi ni Jesus? All authority in heaven and on earth has been given to me. No? Sabi ni Kristo, malakas na loob niyang inangkin lahat ng kapangyarihan sa langit, no? Hindi lang sa langit, kundi lahat din ng nasa lupa ay ibinigay na sa Kanya. Amen? So anong ibig sabihin nun? Napakamakapangyarihan ng ating Panginoong Sokristo. Amen mga kapatid? Kasi sa langit, otoridad siya. Pagdating pa sa lupa, hari pa rin siya at otoridad pa rin po siya. Amen po mga kapatid? So siya po ay napakamakapangyarihan. If we're going to dig deeper on the word authority, sabi nga natin authority. Yan. Ang ibig sabihin po nito in Greek word is exousia. Sabi nga natin, exousia. Yan. It means what? Full power, rule, dominion, jurisdiction, or prerogative. Sa madaling salita, kapangyarihan. No? Kapamahalaan. First one is power of choice. Liberty of doing as one pleases. Pag meron kang exousia, pwede kang gumawa ng isang bagay ayon sa iyong nais. Halimbawa, gusto kong magpaulan, uulan. Pag sinabi yung huminto na ang ulan, hihinto ang ulan. Tama mga kapatid? Because you have full power. Ano yan? Greek word? Exousia. What else? Second is physical and mental power. No? You have given the ability, the strength, which is gifted to you and possessed by one or exercised by one. No? Kapag meron kang exousia, meron kang physical na kapangyarihan at mental na kapangyarihan. Hindi ka lang basta beauty and brain. Tama mga kapatid? Beauty and brain pala. Tama ba mga kapatid? Mas maganda yon kasi malaking pakinabang para sa lahat. Third is the power of authority and of, ito yung maganda yan, rights. Ano yan? Privileges. No? Ano ba yon?
yung mga anak natin, minsan ang kanilang kinukuha lang ay ang power and authority, pero nakakalimutan nila yung privileges. No? Ang kinukuha pala nila lagi ay ang rights and privileges, pero nakakalimutan nila yung responsibility or yung authority. Tama ba mga kapatid? Na akala mo minsan pag humingi ng baon, akala mo may pinatago eh. 'Di ba? Kasi alam nila yung kanilang rights and privileges. Ikaw ba, alam mo bang yung karapatan bilang anak ng Diyos? Yung mga privilege mo, alam mo ba mga kapatid? Amen. You have the full power, protection, covering, dominion, and etc. etc. And fourth is the power of rule or government. Ito naman po yung sa tao, di ba? Sa mga mayor, congressman, president, so sila po yung may exousia. They have the power to govern or to rule sa isang bansa. So, saan nga po ba nagsimula ang lahat ng pagpapasakop or authority in the Bible? So, it all began in Genesis chapter 2, verse 25. So, from here, we need to start from the very beginning. Genesis chapter 2, verse 25. Ano po sabi? The man and his wife were what? Both naked. And they felt, look at that, no shame. The man, sino yun? Si Adan. And the wife is Eva. So, both of them are naked. Hubad sila. Pero anong sabi? They felt no shame. Hindi sila nahihiya. At ang Hebrew word ng salitang naked, sabi nga natin naked, sa Tagalog ay hubad, arom. In Hebrew, literally mean nude. No? It's either partially or totally naked or no material covering. Sa madaling salita, wala silang saplot, wala silang suot, pero hindi sila nahihiya. Ang tanong ay ito, totoo kaya na si Adan at Eva talaga ay hubot-hubad? Ano sa palagay nyo? Kasi hindi sila nahihiya eh. Hubot-hubad po ba sila? Hello? Ang sagot ay yes. Why? Kasi yun nga po ibig sabihin ng naked. It means no material covering. And in fact, nung sila ay nakaalam na ng mabutit masama, di ba? Na nahi sila ng mga tapal-tapal, ng mga dahon para matakpan ang kanilang sarili at ipinagtahi din sila ng Diyos ng garment o isusot nila pantakip sa kanila. So, ibig sabihin, hubot-hubad sila. Pero ang pinakamalaking tawag, ang punto na nakakatawag doon ay bakit hindi sila nahihiya. Amen ba mga kapatid? Amen po mga kapatid? So, let's look at Genesis chapter 3 verse 7. Tingnan nyo po. Then the eyes of them were opened, the eyes of both of them were opened and they realized they were what? Naked. So, they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. No? Na-realize nila, hubad pala tayo. Magtakip tayo ng dahon. 8, then the man and his wife heard the sound of the Lord God, and as he was walking in the garden in the cool of day, and they hid from the Lord God among the trees in the garden. No? So, in verse 9, tingnan nyo po ito. But the Lord God called the man, "Where are you?" No? He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, and so I hid." Ako'y nagtago. No? Dahil umalis sila sa ilalim ng otoridad ng Diyos, ang dami nilang na-realize. Ano yon? Sila pala'y hubad. So nagtago sila sa ating Diyos na buhay. Ano pa? Ayan, sa verse 9. They were afraid. Sila ay natakot. So the fear kicks in nung wala na sila sa ilalim ng proteksyon at ang otoridad ng ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? So para po yung sa mga pulis, sabi nga kanina, pag may helmet ka at sumusunod ka talaga sa batas, hindi ka takot sa checkpoint. Tama ba mga kapatid? Kami po ni Anika, nasampulan eh. Kasi umuulan po noon, siyempre hindi sinuot ng helmet, nakakapote. Pero hinarang kami. No? So, kapag naka-helmet ka, hindi ka takot kahit dadaan ka mismo sa harap ng mga pulis. Bakit? Because you live under their
authority. Can you hear amen? Pero ito si Adan at Eva, natakot sila. Bakit? Natakot sila, nagtago sila kasi hindi na sila namuhay sa ilalim ng otoridad ng Diyos. You get that, mga kapatid? Yes, palapakan natin ang Panginoon. Now, sabi ko kanina, sa pulis, kapag nagmamaneho ka na, wala kang lisensya, wala kang rehistro, wala kang helmet, nako, matakot ka talaga. Tama ba mga kapatid? Kasi ang tingin mo sa kanila, kaaway, no, kalaban, sa palasak na salita, ang tawag sa kanila ay, no? So, ayun natin sabihin. So, ganun ang naramdaman ni Adan at Eva. So, hindi na sila friend ng Diyos, hindi na nila kilala ang Diyos, malayo na sila sa Diyos. Bakit? Lumayo sila sa otoridad ng pagpapala ng Diyos. Are you with me? Ganun pa lang nangyayari. Kaya minsan yung iba, pag umabsent ng isang beses, ba't ayaw mo na umatin? Nahiya ako kay Lord eh. Kasi lumayo sila sa presensya ng Diyos. Verse 11, next. And he said, who told you that you were naked? Sino nagsabi sa iyong hubad ka? Have you eaten from the tree that I have commanded you not to eat? Look at that pretension, no? Na parang hindi matanggap ng Diyos na nawala na sila sa ilalim ng protection niya mismo. At ang chances, pag nawala sila, no, mawawalay ang tao sa Diyos at mahirap silang bumalik sa Diyos. Kaya ang tanong ng Diyos, sino nagsabi sa iyo? Nahubad ka. Kinain mo ba? Kinain mo ba yung pinagbabawal? Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? So, ibig sabihin, talagang hubot-ubad si Adan at Eva. Pero, sabi ko nga kanina, ang 1 million question, bakit hindi sila nahihiya sa isa't isa at sa harap ng Diyos? Gusto niyo po bang malaman? Gusto niyo po bang malaman, mga kapatid? Yan. Ang sagot ay nasa Psalms 8 verse 4 to 6. Look at this. What are human beings, tao, that you think of them? Mere mortals that you care for them. Bakit mahal na mahal mo ang tao, Diyos? 5, yet you have made them inferior only to yourself. Pero mas mababa pa rin sila sa iyo, Panginoon. Verse, next, you crowned them with glory and honor. 6, you appointed them rulers over things you made. Now, ang sisilipin natin na salita rito ay yung word na you crowned them. Sabihin natin crown. Ano po ba sa Tagalog yung crown? Corona, di ba? Pero hindi po eh. May mas malalim na kahulugan nito. Ang Hebrew word ng salitang crown ay, next po, in Hebrew, it means atar. Sabihin nga natin, atar. Anong ibig sabihin nito? To encircle. No? Palibutan. No? Bilugan. Saan? For attack or protection. No? Baka may umatake. Di ba paglaban, ang hari nasa gitna, pinapalibutan kagad siya ng mga sundalo. You get that? For sudden attacks or for protection. Ano pa? To surround, to enclose, encompass, ano pa? To cover. Sabihin sa katabi, to cover. Therefore, tingnan nyo, God crowned man with glory and honor. So anong ibig sabihin po nito? Next po, Kuya Ruel. God's glory is man's what? Covering and protection. Kaya pala hindi sila nahihiya. Bakit? Kasi suot-suot nila ang damit na nagliliwanag, nagniningning, ito'y walang iba kundi ang glory ng ating Diyos na buhay. Kaya sila covered, they are not afraid, and there's no shame in their lives. Can I amen? Ganun naman tayo eh. Kaya lang tayo nahihiya sa Diyos kasi wala na yung glory ng Diyos sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Do you get that? Amen. Pero once na ang glory ng Diyos ay nakapalibot sa iyo, hindi ka mahihiya. Dahil po sa kasalanan, nawala po ito dahil sa isang napakalaking pagkakamali. Ano po yon? Hindi na nagpasakop ang tao sa authority or utos ng Diyos sa kanila. Therefore, man failed. Bakit? Mas pinili nila yung tree of good and evil kaysa doon sa tree of life. Ano ba ang sabi ng Diyos? Huwag niyong kakainin yung bunga, no? Na nandoon sa pagkaalam ng mabuti at ng masama. Di ba sinabi na kagad, huwag niyo yung kainin. Anong ibig sabihin? Ang kakainin nila ay yung isa pa. Kasi dalawang puno.
Ano yung ikalawang puno? The tree of life. Pero anong ginawa ng tao? Matigas talaga ang ulo. Ang kinain nila is the tree of knowing the good and evil. So nagkasala ang tao. Are you still with me, mga kapatid? Hindi sumunod, hindi nagpasakop sa otoridad ng Diyos, kaya nawalay ang tao. Are you still with me? Amen. Next, sabi dito, we are created to live under, kanino? God's authority. Whether you like it or not. Gusto nyo man o hindi, ikaw ay ipinanganak, ikaw ay nilikha para sumunod sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? It has been decided. Ayaw mo, gusto mo, ang Diyos pa rin ang masusunod. And with this, it requires a simple obedience. Sabi nga natin, simple obedience. Yan. Amen po mga kapatid? Halimbawa, sa mga anak natin, pag ikaw ay nasa bubong pa ng iyong magulang, you are under their authority. Malinaw po ba yun, mga kapatid? Malinaw yun, no? Kaya nga po sa mga kasalan, no, ang parental authority ng magulang ay natatapos na kapag ang mga anak nyo ay nagsarili na, bumukod na, humiwalay na. At dahil doon, nakabukod na sila eh. Wala na sa iyong otoridad eh. Malayo na sila, nawawala na ang bisa ng exousia or authority. Kinari amen? Amen po mga kapatid. Bakit? Bakit nawawala na yung authority mo as parent? Kasi darating ang araw, sila rin ay bubuo ng sarili nilang pamilya. Tama mga kapatid? Ang hirap naman na sa isang bahay ay dalawa ang hari at dalawa ang reyna. So lagi nagkakabanggaan po yan. Tama mga kapatid? Pero lilinawin ko na wala man ang parental authority, hindi naman nawawala ang parental support. Sabi nga natin, parental support. Lalo na sa mga apo. Di ba, no? Kapag may mga apo na, bigay pa rin ng bigay si lolo, si lola. Tama ba mga kapatid? Pero pagpapalaki sa anak, bahala kayo dyan. Anak nyo yan. Tama ba mga kapatid? Sige, palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Kaya po, bumubukod ang mag-asawa. Are you with me mga kapatid? Amen. So, because of that, they have their own house. Meron na silang sarili. So nakita nyo yun, minsan ang tao, pag naramdaman niya sa kanyang sariling kaya na niya, gusto niya magsarili. Diyos, ako muna to. Bahala muna ako sa sarili ko. Diyan ka lang. Tama mga kapatid? Bumubukod siya doon sa Diyos na nagpala at nagbigay sa kanya, kaya nawawala ang exousia sa kanyang buhay. Amen mga kapatid? Amen po ba? So si Eva po, take note, ang hinanap niya ay wants niya, hindi yung needs. Ipinrovide ba ng Diyos ang lahat ng kailangan nila? Di ba no? Nilikha ang araw, ang lupa, ang tubig, ang mga hayop, ang mga isda, tsaka nilikha ang tao. Hindi kagad nilikha ang tao. In the first day, likhain ang tao. Eh wala pang lupa, wala pang tubig. Eh di anong mangyayari sa tao? Lulutang-lutang sa space. Diba? Hindi ginawa ng Diyos yun. Inayos muna niya ang lahat. Tapos inilagay niya ang tao dun sa napakagandang garden. Look at that. Ibinigay ng Diyos ang lahat ng needs mo, pero tong si Adan at Eva, ang hinanap nila ay wants, hindi needs. Kaya napahamak sila. Are you with me, kapatid? Na minsan, masama bang yumaman? Hindi eh. Pero dahil sa pagkagustuhan mong yumaman, minsan nawawalay ka na sa ating Diyos na buhay. Are you still with me? So let me share with you 3 provisions under God's authority. Gusto niyo po ba ito mga kapatid? Pag nasa ilalim ka ng provision ng otoridad ng Diyos, may 3 pong provision. Number 1 or letter A. Everybody? Material provision. No? Sabi nga natin, material na bagay. Ano yan? Pagkain, no? Pamasahe, pera, lahat ng nahahawakan mo, material na bagay yan. Now, tatanungin ko kayo, sa isang normal na pamilya, yung bang mga maliliit na bata na may problema sa pang-tuition niya? Yung isusot niyang uniforme, na may problema ba yung mga anak natin? Sa pangkain nila, ano kayong kakainin namong pamilya namin? May problema ba sila? Hindi po. Sabi sa katabi, hindi po. Kasi ang Diyos, nung ginawa kang born again, ginawa kang anak, nag-provide siya ng material na provision. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen po mga kapatid. Amen. Genesis 1:29, look at this. I have provided all kinds of grains, all kinds of fruit for you to what? To eat, no? Hindi nagkulang ang Diyos. Nag-provide siya ng pagkain. Amen mga kapatid?
Nag-provide siya ng pagkain, hindi pera. Sabihin sa katabi, hindi pera. You get that, mga kapatid? Kasi ang need ng tao para mabuhay is food, hindi pera. Can I hear amen? Amen ba, mga kapatid? Now, tatanungin ko po kayo, mabubuhay ba kayo kung walang internet or wifi? Alam mga kabataan, mabubuhay ba? Pag walang kotse, mabubuhay ba? Pag walang magarang bahay, mabubuhay ba? May bahay naman, pero hindi magara. Amen, mga kapatid? Pag walang pera, mabubuhay ba? Sabi ng iba, teka, pastor, di ba ang sagot dyan 50-50? Kasi ngayong panahon, ang pambili ng food ay pera. Tama ba, mga kapatid? So, ang point ay ganito. Nakita niyo ba yung picture? Next po. Kung may food ka na at ang pamilya mo'y kumakain na, di ba dapat okay na? Do you agree with that? Hello? Kung may pagkain na kayo, hindi naman kayo nagugutom. Hello? Di ba dapat okay na yon? Kasi mabubuhay naman tayo. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Parang ayaw nyo. O sige, bigyan namin kayo ng maraming pera pero wala kayong pagkain. Mabubuhay kaya kayo? Do you get that? Anong kailangan ng tao? Pagkain. Kung meron mang pera, kasi bibili ka pa rin ng pagkain. Ba't ka pa kukuha ng pera? Binibigyan ka na nga ng Diyos ng pagkain. Are you with me, mga kapatid? Kaya nga po ako dito, nasa Pampanga, minsan may nag-aabot ng kamatis, may nag-aabot ng patola, may nag-aabot ng ano. O di pag-uwi namin, di na kami mamamalengke. May pagkain na. Are you with me, mga kapatid? Kaya tuloy pa rin ang pagpapastor ni pastor kasi napo-provide na ang pagkain ng aming pamilya. Shout amen. Are you with me, mga kapatid? Now, kailan ba nauso yung pera? Dapat maintindihan natin. I made some few research, pero ito po yung nakita ko. In the long history of money, hindi matukoy kailan nagsimula, pero ito yung simula. Ang una ay pre-coinage system noong 9000 BCE. Ibig sabihin po, may mga uri na ng pera noon, pero hindi pa siya pera. Ano yon? Cattle, mga baka. Pag marami kang baka, ibig sabihin mapera ka. Ano pa? Livestock, mga bigas po yan. Or valuable items. Diba, may mga magaganda kang gamit. So, pera po ang tingin nila dyan. Amen, mga kapatid? Tapos, naging early metal coin. Naging barya, 17th century. At ang mga gumamit pala nito ay yung nasa kaharian ng Lydia. Ba, si Sister Lydia pala, nasa history, no? 17th century. This is the present-day Turkey. Sila yung unang gumamit ng barya. Sabi mo nga, barya. And kailan lumabas yung paper money, yung papel na, no? This was credited nung unang ginamit ng China. Wow, sabi mo nga China. Yan, sila yung una nag-issue. Pero in the part of Europe, yung bangko na ang pangalan ay Stockholm Bangko, sila naman yung unang naglabas ng unang paper bill or banknote. Whether it's a dollar or a euro, so bahala po sila dyan. Nakita niyo, mga kapatid? So naging papel na siya. From barter chains lang, mga ari-arian, naging coin, tapos naging papel na siya, hanggang naging ano? Banking. Modern banking in the 19th and 20th century. No? So anong ibig sabihin? Ang point ko ay ganito. Hindi pera ang unang ginawa ng Diyos para mabuhay ang tao. Amen, mga kapatid? Ano ang ginawa ng Diyos? Pagkain or food. Kaya nga mariing sinabi ng Panginoon. Nag-gets nyo ba yun, mga kapatid? Ulitin ko ha. Hindi pera ang unang ginawa ng Diyos para mabuhay ang tao. Amen? Kundi ano? Pagkain. Kaya sabi ng Panginoon, Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Look at the next line. You cannot serve both God and money. Nakita niyo yun? Naging mahigpit tuloy na karibal ng Diyos na wala namang kapana-panama. Si money, pera. Look at that. God versus money. Walang kapana-panama eh. God pa rin ako. Tama ba, mga kapatid? Kasi nagbibigay si God ng money. Amen po? Kaya lang itong matindi. Si money ang pumalit sa pwesto sa puso ng tao
na noon ay ang Diyos ang nakaupo. Tama ba mga kapatid? Tama po ba? Kaya nga hindi niya nalikha ang pera eh. Ang nilikha niya, pagkain. Amen mga kapatid? Kasi alam ng Diyos, darating ang araw, mapapalitan siya sa puso ng mga tao. Tama ba mga kapatid? Tatanungin ko po kayo, church o pera? Maging tapat po tayo, naririnig tayo sa online. Ha? Church o pera? Church o trabaho? Ministry o abroad? Ministry o Maynila, trabaho? Pera o bayong? Sabi ng iba, both, pastor. Kasi yung bayong, baka may pera pa. Hello? Are you with me, mga kapatid? Sinta nyo? Minsan, ang tao, imbis piliin ng Diyos, piliin ang gawain ng Diyos, mas pinipili niya ang pera. Sad to say. Are you with me, mga kapatid? Kaya ang ginawa ng Diyos ay pagkain. Meron bang pumalit sa Diyos sa pagkain? Wala pa naman, ano? Tsaka na kakain, mag-church muna ako. Tama mga kapatid? Amen. Genesis 2, verse 9, letter A. As the Lord God made all kinds of trees grow out on the ground, trees that were pleasing to the eyes, and look at that, good for food. No? So ang Diyos nag-provide ng pagkain. Kaya dapat hindi ka na naghahanap pa ng maraming bagay. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba? So, tandaan. Next po, if you are under God's authority, everybody, God will always provide all your needs. Amen po ba, mga kapatid? Kung ikaw ay nasa ilalim ng Diyos, sa kanyang kapangyarihan, laging magpo-provide ang Diyos. Ng ano? Hindi once, kundi all your needs. Nag-gets niyo po ba yun, mga kapatid? Nag-gets niyo po ba? Ang pwede lang mag-claim na God will always provide ay yung mga tao na umaasa, nagtitiwala, nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos at kung anong gustong mangyari ng Diyos sa kanyang buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Pero kung hindi ka naman sumusunod sa Diyos, tapos angkin ka ng angkin, God will provide, God will provide. I'm sorry to say, you are not under that God's authority. Amen mga kapatid? Tingnan niyo po ito. Sabi mismo ni Lord Jesus, Matthew 6:33, nabanggit kanina sa prayer. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things, sabi mo nga, all these things will be what? Ching, 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 added to you. Amen mga kapatid? Hindi ibabawas, idaragdag sa iyo. Mas malinaw yung New Century Version nasa baba. The things you should want most is God's kingdom, ang church, and doing what God's want, ang kanyang gawain. Then all these other things you need, yung mga bagay na need mo, not wants. Amen mga kapatid? All the things you need will be what? Given to you. What is the point? Pag inuna mo ang Diyos, lahat ng pangangailangan mo, hindi needs, hindi wants, ang idaragdag sa iyo. Nakuha niyo po ba yun, mga kapatid? Amen po? So ano ba ang gusto ng Diyos na gawin natin? Dapat mahal mo ang God's kingdom, ang church. And dapat you do what God's want. Ano bang gusto ng Diyos? Love God and love other people. Tingnan mo ang katabi mo, mahal mo ba yan? Kaya palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Pag ginawa mo ito, no, pwede ka nang magsabi, lalo na pag wala ka pang pera o kaya may pangailangan ka, Lord, sumusunod ako sa iyo God will always provide all my needs. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Ano ang pangako? Saan nakasulat ito? Alam niyo po ba? Philippians. Ito po nakasulat sa gate namin. Doon sa block 11, lot 3, nasa baba. Philippians 4:19. Anong sabi? And my God will supply all your wants ba? All your needs according to His riches in glory. Kanino? In Christ Jesus. Now, maging malinaw po hindi po ito para sa lahat. Sabi sa katabi, hindi ito para sa lahat. Ang pwede lang mag-claim ng Philippians 4:19 ay yung mga nagmamahal sa gawain ng Diyos. Palapakan nga natin, mga nagmamahal.
Amen mga kapatid? Sa mga walang sawang nagbibigay, sumusuporta sa gawain ng Lord at sa mga lingkod ng Diyos, kagaya ni Pablo. Amen mga kapatid? Siyempre si Pablo may needs din ba siya? May pangangailangan po ba si Pablo? Ang church natin, may pangangailangan ba? At kung bigay ka ng bigay, bigay ka ng bigay, angkinin mo ang Philippians 4:19. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? So, ang tanong ng ito, needs ba ang pang-tuition ng mga anak mo? Needs po ba yun o wants? Needs yun. Eh, ang food, needs ba ng anak mo? Kotse, needs nyo ba? Aircon, needs ba? Internet, needs po ba? Oh. Internet? Hindi kayo mabubuhay ng walang internet? Paano pag sumabog ng lahat ng towers? Patay na kayo? Internet by needs or wants? It is just a wants. Amen po mga kapatid? So, isusupply pala ng Diyos ang pamasahe ng anak mo, pang-tuition ng anak mo, pagkain ng anak mo, talino ng anak mo, hanggang sa siya'y makatapos, basta magtapat ka lang na magbigay, sumuporta, maglingkod sa gawain ng Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Tingnan niyo po si Pastor Gani. 10 taon na po akong walang trabaho. Amen mga kapatid? Full time. At sa biyaya ng Diyos, all for His glory. Ako po'y nakatayo kasi ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan dahil kay Kristo. Shout Amen. Do you want that? Sabi ng book na Rich Dad, Poor Dad, malalaman mo na mayaman ang isang tao kapag nag-resign na siya. At mabubuhay na lang siya doon sa kanyang naipon. Are you with me mga kapatid? Kaya pala ako, mayaman ako eh. Kasi 10 taon na buhay pa rin po kami at lalo kaming pinagpapala ng Diyos na buhay. Shout Amen. Try mo mag-resign mga 5 years. Tingnan natin kung buhay ka pa. Are you with me mga kapatid? Are you still with me? Kaya, could you imagine this? Kung ikaw ay magpapastor, sinong may balak magpastor? Buhay na pa totoo. Sinong gusto magpastor? Just in case lang. Biruin mo, imagine, laging may nagpapadala sa iyo ng pamasahe mo, pang toll fee mo, pang gas mo, pang merienda mo, pang kape mo. Hindi po ako nagpaparinig Hindi ako nagpaparinig. May nagbibigay ng pambili ng gamit ng church, mga needs ng church, needs sa tech, needs sa aircon, sa sakyan, sa food ng church, merienda, gamot, o kaya po ay mga bond paper ng church. Hello, mga kapatid? Kapag kinamayan si pastor, may nakaipit na blessing. Wow. Are you with me, kapatid? Kapatid, pag yan ang ginagawa mo sa Panginoon, angkinin mo ang pangako na ito para sa iyo. Sasabihin ng Panginoon, and I will supply all your needs, anak, according to His riches and glory, dahil kay Jesucristo. Shout, Amen. Hindi ka magkukulang sa lahat ng iyong pangangailangan. Shout, Amen. Oh, mahinang faith mo pag ayaw mong angkinin ang pananampalatayang ito. Amen mga kapatid? Amen. Kaya nga po, ang isa pa sa pangako, John 1:16, from the fullness of His grace, we have all received, look at that, one blessing after another. Hindi pa ubos yung sahod mo nung, ano ba ngayon, August na? July? Meron na namang sahod ngayong August. Amen mga kapatid? Sunod ang pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Can I amen? So, ibig sabihin, you have one blessing after another. Hindi ka magkukulang. Hindi ka mauubusan because you are under God's authority. Shout, Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Are you convinced na kaya kang pagpalain ng Diyos materially? Hello? Sa lahat ng hindi nag-amen, bahala kayo kung saan kayo kukuha ng pera nyo. Do you agree na kaya kang pagpalain ng Diyos ng mga material na bagay? Kasama ang pera dyan. Amen mga kapatid? Look at this. Psalms 24 verse 1. The world and all that is in it belongs to the Lord. Ang buong mundo, kahit saan ka pumunta, lahat ng nandyan sa Diyos daw, sabi. Amen? The earth and all who live on it are His. Amen mga kapatid? Ang buong mundo, the earth, at lahat ng nakatira diyan sa Diyos pa rin. Tatanungin ko kayo, kasama ba sa all yung tao na nakatira sa earth?
So, ibig sabihin, kung ang tao na yan ay pag-aari ng Diyos, pag-aari din ng Diyos ang bulsa ng tao na yan. Tama mga kapatid? Pag-aari din ng Diyos ang negosyo niya, ang trabaho niya, ang kabuhayan niya, ang ari-arian niya, at lahat ng kayamanan niya ay sa Diyos din. At kaya niyang ibigay, dagdagan, at pwede niya ring bawiin. Can I amen? Amen po mga kapatid? Look at that. Psalms 24. Kasi minsan Psalms 23 lang ang alam natin. Are you still with me mga kapatid? One more. Haggai 2 verse 8. Everybody. The silver is mine and the gold is mine. Sino yung umaangkin, everybody? Says the Lord Almighty. Palakpakan naman natin ang ating Diyos. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Marami siyang ginto, marami siyang pilak. At sabi niya, akin lahat yan. Kaya kong ibigay sa iyo yan. Can you hear amen? Amen po ba? Are you encouraged with that? Sabi na, ito si pastor, nagkukwento lang to eh. Kapatid, hindi mo alam ang iyong sinasabi. Ito'y pangako ng Diyos at nakita na ng Diyos. Lahat ng mahalagang bagay, kaya niyang ibigay sa iyo basta nasa ilalim ka ng kanyang proteksyon at kapangyarihan. Shout, Amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Look at this. Nagbibigay ba kayo sa Lord? Sabi ng iba, niloloko na naman kami nito, magbibigay na naman daw. Tingnan niyo po. Job 41 verse 11. Everybody, no one has ever given me anything that I must pay back. Sabi ng Diyos, walang nagbigay sa akin, nababayaran ko din siya. Bakit? Ano sabi? Because everything under the sky belongs to me. Sino yun? Si God. See? Nakita niyo po yun mga kapatid? Walang utang sa iyo ang Diyos pag nagbibigay ka sa Kanya. Amen mga kapatid? Dahil sa lahat ng nasa silong ng langit, Kanya. Sabi sa katabi, Kanya. Pati ikaw, Kanya. Bahay mo, Kanya. Lahat ng meron ka ay Kanya. Kaya huwag kang maging madamot, huwag kang maging kuripot sa Diyos. Be generous because God is so generous sa buhay mo. Can you amen? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you still with me mga kapatid? So kapag nag-pray ka, gamitin mo, Panginoon, sabi mo, ang ginto sa'yo, ang pilak sa'yo. Lord, yung ginto nga na isa na yon, pakibigay nga sa akin. Pwede ba yon? Yes. Because it says in the Bible. Are you with me mga kapatid? Amen po mga kapatid. So ano man ang kailangan mo, material na bagay, food, water, or clothes, lahat po ng yan, pati pambayad mo sa iyong inuupahan, kotse man yan, no? Lahat ng bagay mo, bagay na kailangan mo, ay ibibigay ng Diyos sa iyo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So ang kotse ba ay needs or wants? Kanina tinanong ko. Minsan wants yan, pero nagiging needs din. Kagaya namin, alam naman maglakad kami mula sa Marilao hanggang dito sa Pampanga. Amen na kapatid? Amen? Motor, sinong gusto ng motor? NMAX, ADB 160. Sinong mga naggusto? Oh, claim it para hindi ka na nalilate. Diba? Hindi ka na naglalakad. Dati bisikleta ka lang, ngayon, motor na. Can I hear amen? Amen po ba? At pag may nakita ka, isakay mo na rin para sabay-sabay kayo na pupunta sa gawain ng Diyos. Because God will always provide all your needs for you and your family. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Psalms 37 verse 25. Everybody, malapit na po. I am old now. I have lived long time, but I have never sinned. Good people, righteous people, abandoned by the Lord, or their children, nanlilimos, begging for food. Nung ni-research ko, si David po, 70 years old, nang mamatay, wala siyang nakita na anak ng Diyos o yung mga anak-anak nila na nanlimos ng pagkain. Hindi ka gugutumin ng Diyos. Sumunod ka lang sa kanyang mga panukala. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kaya palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Minsan lang talaga, hindi problema ng tao yung trabaho. Tama ba? Hello? Ang problema, mapili lang talaga ang tao ng trabaho. Tama? Lord, gusto ko ng trabaho. Binigyan ng trabaho. Lord, ayoko niyan. Ang gusto, easy money. Amen mga kapatid? Sa pagkain, wala rin problema sa pagkain. Pero yung iba, ma-arty. No? Mapili. Are you with me mga kapatid? So, binigyan ka na ng lechon. Sabi mo, Lord, wala bang ketchup? Hello? Andiyan ba kayo mga kapatid?
sa bahay. Buti nga kayo dito sa Pampanga. Kahit maliit ang bahay nyo, sarili nyo ang bahay at ang lupa. Sa iba, nagrarenta ka pa. Buwan-buwan nagbabayad ka. Amen mga kapatid? Amen po ba? So maigi na kahit maliit man yan, wala namang renta, pagpapala pa rin yan sa ating Diyos na buhay. Ano ang kailangan mo? Next, contentment. Sabi nga natin, contentment. Sabi ni John MacArthur, the antidote of covetous or greediness is what? Contentment. Whereas covetous, greedy person worship himself, the contented person worship God. Look at this. Contentment comes from trusting God. Yan ang rason. Kaya hindi na-i-enjoy ng tao ang kanyang buhay, ang mga pagpapala na binibigay sa kanya ng Diyos kasi hindi siya kontento sa mayroon siya. Amen po ba mga kapatid? Tama po ba? Meron ka na pero gusto mo pa ng iba, hindi ka tuloy nag-i-enjoy sa iyong pagpapala. Be contented. Sabihin sa katabi, be contented. Sabi po ng isang children's show na Bluey, it is not fun or happy if you have everything. Amen mga kapatid? Hindi rin masaya pag lahat nasa iyo. Nasa iyo na ADB, NMAX, Fortuner, Ranger. Hindi rin masaya. Kasi baka yung iba, para sa iba kinuha mo na. Tama ba? So may napapalungkot ka rin, ikaw lang ang masaya. Pero kalaunan, hindi ka rin masaya. Tama mga kapatid? Kaya hindi rin maganda na lahat ay mayroon ka. Be contented. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Ang Greek word na salitang exousia, sabi ko kanina, ay ibig sabihin full power. Sabihin mo nga, full power. Dalawa ang binibigay niya sa atin. Physical and mental power. Wow. Deuteronomy 8:18. Always remember that it is the Lord your God who gives you what? The power to become rich. And He does it to fulfill the covenant He made with your ancestor. No? Kapit po kayo mga kapatid. Ang pagiging mayaman ay power na binigay ng Diyos sa iyo. Hindi dahil magaling ka. Amen mga kapatid? Amen mga kapatid? Look at the verse. It is God who gives you the power to become rich. Hindi dahil masipag ka, hindi dahil maabilidad ka, kaya kayo mayaman. It is the power given to you by God. Can you hear amen? Sabi sa NIV, nasa baba. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Ang abilidad na yan ay galing din sa Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Naniniwala ka ba na lahat ng meron ka galing sa Diyos? Including next, physical power. Sabi mo nga, physical power. No? Kagaya ng kasipagan, no? Kagaya po ng hard work. Sabi ng Proverbs 10:22, it is the Lord's blessing that makes you wealthy. Hard work can make you no richer. May kilala ka bang masipag na tao? May kilala kayong masipag na tao? Napakasipag. Araw-gabi, nagtatrabaho. Mayaman na ba? Mayaman na? Hiram tayo. Sabi ng Biblia, hard work can make you no richer. Ang kailangan mo ay the Lord's blessing para habang nagsisipag ka, pinagpapala ka ng Diyos at yumayaman ang iyong buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Sayang ang sipag mo kung walang pagpapala ng Diyos. Amen? What else? Next, mental power to become rich. Amen? Sapagkat kahit napakaganda ng iyong isip, mataba ang iyong isip, marami kang plano para yumaman, pero wala ka namang abilidad na binibigay sa iyo ng Diyos, bali wala ito. Anong sabi ng Proverbs 16:3? Commit to the Lord whatever you do, and your utak, your plans will succeed. No? Dami mong plano, ni isa walang natupad kasi hindi mo ibinigay sa kamay ng Diyos. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Look at this. Next po. Ang kaibahan ng isang mahirap sa isang mayaman. Tingin po kayo sa akin. Sino po sa inyo sa tingin nyo mahirap siya? Taas nga kamay. Hindi ako yon. Sino sa tingin nyo ikaw ay mayaman? Taas nga kamay. Yung iba hindi mahirap, hindi mayaman. Ulitin ko. Sino ang nag-iisip siya ay mahirap? Taas nga kamay. Wala
Sino nag-isip na siya ay mayaman? Taas nga ang kamay. Yan. Sige, palapakan natin ang Diyos. Alam niyo po ba, ang kaibahan ng isang mahirap at ang isang mayaman ay ano? Mindset. Sabi mo nga, mindset. Kaisipan. Nakita nyo? No? Kahit na, alam mo, mamaya matutulog nga kami sa papag eh. Mayaman ba yun? May magagawa ka ba kung ang isip niya ay mataba? Ang isip niya ay isip mayaman. Sapagkat naniniwala siya sa mga pangako ng Diyos. Hindi ko man makamit ngayon. Baka darating ang araw, makamit ko ito. At kung hindi man ngayon, pagdating sa langit, ay patuloy na pagpapalain ng Diyos ang buhay ko. Amen na, kapatid? Mindset. Sabi mo nga, mindset. Ito ang magandang mindset sa lahat ng mga akala nila mahirap. Sino sa inyo ang akala nyo kayo mahirap? Taas nga kamay. Be honest na lang. Lord, wala kaming makain, Lord. Ito, tandaan nyo po ito. Mindset. Everybody. Next, brother. Walang mahirap sa langit. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Walang squatter, walang pulubi, walang patay gutom sa langit. Kasi doon, ang kalye po ay ginto. No? Sabi nga, dito sa lupa, kinakarat-karat ang ginto. Sa langit, pakalat-kalat lang ang ginto. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kung ikaw ay tagalangit, pumalakpak nga po ang lahat ng tagalangit. Lahat tayo ay mayaman sapagkat ang Diyos natin, ang Ama natin ay napakayamang Diyos. Are you convinced with that mga kapatid? Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? O, dalawa na lang po. Next, if you are under God's authority through the shadow of the cross of Christ, everybody, you are not poor, you are rich. Dahil kay Kristo, mayaman ka na. Do you believe that, mga kapatid? Last verse, 2 Corinthians 8:9. Sige, tayo tayong lahat. Everybody, you know that our Lord Jesus Christ was kind enough to give up all His riches and become poor so you could become rich. Amen, mga kapatid? Iniwan ni Kristo ang lahat ng yaman sa langit. Iniwan niya ang karangyaan ng buhay sa langit para sa iyo at para sa akin. Para yumaman ka. Amen mga kapatid? Amen po ba? Sabihin sa katabi, kay Kristo, mayaman ka na. Kay Kristo, mayaman na tayo. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? So makinig po kayo. Sabi ng Diyos, kung sa tingin mo, sa isip mo, mahirap ka, kapatid, mayaman ka na kay Kristo. Amen mga kapatid? Minsan kasi ang tao ganito eh. Ang sukatan ng yaman nila, ibang tao rin. Manny Villar, Ramon Ang, Sobelde Ayala, Henry C., Lucio Tan, mga artista, nod ng YouTube. Mayaman nila, no? Kami mahirap. Kasi ang basihan mo ay tao. Brothers and sisters, tatanungin ko kayo. Ang halaga ba ng lukot na 1,000 ay parehas lang sa malutong na 1,000? Amen? Ang tao tumitingin sa malutong o sa lukot. Pero ang Diyos, ang tinitingnan niya ay ang halaga. Pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos. Mahirap ka man o mayaman, ikaw pa rin ay mayaman sa mata ng ating Diyos na buhay. Bakit? Pinayaman ka na ni Kristo. It starts with your mindset. Isipin mo, Lord, pinayaman mo na ako. Mag-aaral ako mabuti. Pinatalino mo na ako. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen. So, last question is, are you living under God's authority? Kung namumuhay ka sa otoridad ng Diyos, ang kinin mo, ang letter A, ang lahat ng material na pagpapala. Shout amen. Ibig sabihin, sumusunod ka sa Panginoon. May natutunan po ba kayo? Next po to be continued ay yung letter B, emotional provision. Mahalaga to. Kasi kahit ang dami mo ng pera, aburido ka naman, hindi makatulog, kulang din. Kaya sabihin sa katabi, huwag kang a-absent. Ano ang Macarius Challenge natin? Everybody, enjoy life under God's authority. Isa pa nga po malakas, enjoy life under God's authority. Let us pray. Father, thank you for this wonderful time of Bible study.
Salamat po sa lahat ng aming natutunan na hindi ito manakaw ng kaaway. At salamat sa iyong provision na material sa lahat ng iyong mga anak. Sa lahat ng sumusunod sa iyo, huwag mo silang bibiguin, Panginoon, na sabi mo, ipoprovide mo, isusupply mo ang lahat-lahat ng kanilang needs or pangangailangan. Kaya Panginoon, salamat po sapagkat tunay na tapat ka sa lahat ng iyong mga pangako. Maingat namin binabalik ang papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng pinayaman ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen at Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ano pong Macarius Challenge? Enjoy life under God's authority. Amen. Are you blessed? Super. So kung kayo po na-bless, i-bless po natin ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? Kung yes, pakilagay sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami ka pang makikita. More like sa ating YouTube channel, The Master Teacher TS. Thank you for watching. Stay super blessed and stay Macarius!